bakit mga kabataan pa lamang ay tumataas na ang bad cholesterol? Okay. Of course, ang iniisip natin, nung araw kasi, ito'y karamdaman ng mga may edad na. But recently, nakikita ito ng pabata pa. We have to accept the fact na ang katawan natin talaga gumagawa naman ng cholesterol. But the cholesterol we produce is the good cholesterol dahil kailangan natin yon for our hormones. Okay. Now, yung dietary cholesterol ang culprit kadalasan. Ang dietary cholesterol is saturated fat na nanggagaling sa hayop. Hindi natin nakukuha ito sa avocado dahil kahit mataas ang cholesterol ng avocado, this is good cholesterol. Ganun na rin sa pagkain natin ng mga gata ng niyog. These are good cholesterol. What is bad cholesterol is saturated fat coming from animal sources. At alam naman natin ng mga kabataan ngayon, mas pipiliin nila ang karne laban sa gulay talaga. So kapag nagpa-testing nga naman sila, nakikita na mataas ang cholesterol nila, pero ang culprit talaga ng pagkakaroon ng sakit sa puso o pagkakaroon ng atake sa stroke or alta presyon ay yung LDL and triglycerides. So tinitingnan namin ang bad cholesterol. At nakikita ito madalas, Miss Maru, hindi sa ordinary physical exam sa emergency room. Kapag nakita na namin ng pasyente na naninikip ang dibdib o kaya nangingimay o naparalisa ang kalahati ng katawan o kaya yung mukha kahit na 40 anyos pa lang nakangiwi na. Pagtingin namin doon, nakita namin mataas ang LDL, mataas din ang triglyceride, and total cholesterol mataas din. And these are candidates for either a heart attack or a stroke. So anong pwedeng gawin? Meron bang mga maaaring inumin para makatulong para mapababa yung bad cholesterol? Yes. Ngayon sa Philippines, natutuwa tayo dahil dumating nga dito sa atin sa pamamagitan ng Geriatrica ang isang produkto na nanggaling sa New Zealand. Pero nakatutuwa dahil wala naman tubo roon. Pero yung New Zealand, may teknolohiya sila para kunin o kayasin yung balat ng tubo. Nakita nila na ang nilalaman pala ng balat ng tubo na yon, particularly yung mga puti-puting wax, ay made up of polycosanol. Ang polycosanol is a very good anti-bad cholesterol. Sa Philippine market, sa butika, ito ay branded as Polynol. Yan. So ito ay safe, all natural, galing sa halaman, at nabibili ito ng murang halaga, wala pa nga 15 pesos, at 10 milligrams per tablet. All they need to do is go there and buy 1 or 2 tablets at inumin ito gabi-gabi bago matulog. Pero paano kung kunyari niresetahan sila ng doktor nila ng statins? Pwede ba nila isabayan sa statin? Definitely. Maaaring inumin nila yung statin drugs nila. Anumang brand ito, usually are 20 milligrams ng once a day sa umaga, at bago matulog naman, yung Polynol. Ang kagandahan dito, yung statins kasi ay may limitasyon. Like I mentioned kanina, hindi ito masyadong friendly sa atay. Ngunit ang Polynol ay liver friendly. So, pwedeng ihinto na ng doktor ninyo kapag nag-normalize na ang inyong cholesterol level, yung statin drugs, but you can continue taking your Polynol. Oo, para maintenance mo rin, di ba? Parang yan ay para lamang mahadlangan na muling tumaas na naman yung bad cholesterol mo. Tama ka. Sa halagang 13 pesos o 12.50 ba naman ay pagkakait natin yung sa ating katawan para maiwasan na huwag tayong maparalisa o magkaroon ng sakit sa puso. Hindi ba? At ito'y available na ngayon? Oo, sa lahat ng merkado. Sa butika, sa ating market, nandyan po ang Mercury Drug, ang South Star Drug. Ang lahat po ng butika na malalaki ay available na po ito. Okay.